Understanding through commitment. Pakibasa nga ulit. Ibig sabihin, mayroong hindi totoong commitment din. Amen? Unawain daw ang totoong, ano bang Tagalog ng commitment? Sige nga. O mga Inglesero na tayo kasi ano? Ano ba Tagalog ng commitment? Google nyo. Basta yon, alam na intindihan natin. Committed. English pa rin yun. Ano? Pakikipagkasundo. Kasunduan. Okay, ganyan. Ano? So, napakahalaga nito na maunawaan po natin as a church. Dahil nga ho, even sa secular, inside or outside the church, ay kailangan natin ang commitment. At ito, ang pag-aaralan natin ay yung commitment natin unang-una sa Diyos at sa church at sa bawat isa. Basahin natin yung text po natin sa Luke chapter 9:23. Basahin natin na malakas. 1, 2, 3, go! Pag nagbabasa tayo ng Biblia, lalo na sa isang verse na kagaya nito, alamin mo kung sinong nagsasalita. Ang nagsasalita dito ay sino? Si Jesus, ang Panginoong Hesus. Siya ang nagsasalita. And He said to, kanino yung sinasabi? Kanino? Lahat. Kaya huwag kang magbingi-bingihan ha. Kapag maririnig mo ang salita dito, preaching dito, ang ina-address ng word na ito para sa pag sabi lahat. Yeah. If anyone, sabi niya, if anyone would come after me, para sa lahat, pero sabi niya, ang sino man, if, kailangan magdesisyon ka. Kaya nga maraming nakikinig. Ano? Pero hindi lahat sumusunod. Hello? Nakikinig lang. Okay? Sabi, let him deny himself. Okay? And take up his cross daily and follow me. Sabi ni Jesus, ang sino man na gustong sumunod sa akin ay willing siya na i-deny, itakwil o mamatay sa sarili, kalooban, at buhatin daw ang cross na nagsisimbolo magiging responsible po natin. Responsable po tayo. Take up his cross daily, araw-araw, and saka tayo sumunod sa Kanya. So, iyan po ay isa-isahin po natin para maunawaan natin ang true commitment. Then, the call of three death. May panawagan po, according sa salita ng Diyos, na tatlong bahagi ng kamatayan. Hindi po physical, hindi po funeral service po ito. Pag ito ay namatay sa atin, mag-i-improve ka. Kapag ito ay namatay sa atin, naputol, na-separate po tayo, ikaw ay mag-grow. Amen? Ayan. Kagaya ho ng isang buto. So, nakakita na isang buto ng munggo. Ang nakita niyong buto ng munggo, yung naluto na eh. Ano? O kaya mais. Ang buto ng mais ay hindi yung amoy bawang. Ang buto ng mais, para dumami siya, kailangan mailibing. Kailangan maitanim. Habang itinanim yung seed na yon, akala niya ganun na ang buhay na madilim, sitwasyon. Pero sa panahon ng kadiliman, sa panahon na natabunan siya ng lupa, yun yung time na namamatay siya at may nabubuhay na bagong siya. Amen? Okay. What is true commitment? Jesus calls us to be profound and true commitment, which involves significant personal transformation. Pagsabi personal transformation. Tayo muna, okay? Ang Diyos ay nananawagan para sa commitment na ito na mag-involve po tayo para makita natin may pagbabago. Kasi nga maraming umaati sa church, Bible study, pero hindi talaga committed. Amen. Itaas mo nga ang iyong kamay kung yung katabi mo yon. Nakataas na tinuro pang ganyan. Okay, alam ko lahat po kayo committed. Pero pag-aaralan natin, understanding, unawain po natin. Kung pumupunta ka dito na iba ang dahilan, hindi ka committed. Na maliban kay Kristo, hindi commitment ang tawag doon. Okay, kung pumupunta tayo dito dahil sa business, dahil kung saan, kahit saan, kung hindi kay Kristo ka pumunta dito,
mayroon challenge sa ating commitment sa Panginoon. Sa Luke 9:23 points us towards three necessary death. And there are also 4 levels of commitment. 3 klase ng kamatayan, 4 na level din ho ng commitment that will challenge us to evaluate our commitment and encourage us to deepen our faith journey. Pag sabi to evaluate, isa pa to evaluate. Kaya ako kayo pinagsasalita ng ganitong oras ay para hindi kayo makatulog. May purpose po doon. Para kapag sinasabi ninyo na nagigising kayo, bumababa sa puso natin ang salita ng Lord. Kasi minsan madali tayong makalimot. Mag-Bible study kayo mamaya sa room 104, 103, o 302. Mamaya sabi ng life group leader, anong masasabi mo sa preaching ni Pastor? Wala kang na masabi kasi natulog ka. Para masabi ka na lamang, kagaya nga ng sinabi na ganito, ganun na lang palusot mo. O kaya sabihin mo sa katabi, gising! Gising! Gisingin natin ang ating sarili. Pastor, pagod ako. Lahat po tayo pagod. Pero kung parihintulutan natin yung katawan natin na matutulog, nako, pahihintulutan ko rin yung mga security at usher na singiling kayo. 25 per minute. Mahal, Pastor. Okay. Number 1, a call for 3 death. Dead to sin. Pagsabi dead to sin. Or turning away from sinful behavior. Dapat to, Kristiyano ka na, alam mo na yung kasalanan, dapat wala ka ng desire doon. Amen. Patay ka na doon. Kahit tuksuin ka ng kasalanan, wala, hindi na tatalab sa'yo. Patay ka na sa temptation ng kasalanan. Amen. Ang kasalanan pumapasok kapag pumatol ka sa tukso. Pero kapag tinutukso ka, hindi pa kasalanan. Ang katatawag doon ay temptation. Pero kapag nag-give in ka sa tukso, that's the start ng kasalanan. So sabi niya dito, sabi niya sa Romans 6:11, in the same way, count yourself dead to, lakasan nyo, dead to sin. Ibilang daw natin ang ating sarili na patay na sa kasalanan. Amen? But alive to God in Christ Jesus. Sakalang mamubuhay, sakalang makikita ang karakter ni Jesus sa buhay mo, sa buhay ko as a church. Kung ang Kristiyano, binibitawan na ang kasalanan, hindi ini-enjoy. Amen. Sinasabi ko ito, anong pagkakaiba natin ho na Kristiyano na follower ni Jesus kung pare-pareho tayo ng ginagawa sa mga hindi sumusunod kay Kristo? Anong pagkakaiba? Paano mai-invite ang isang tao? Sabihin niya, ay, invite mo ako. Katutong eats lang natin kanina. Ang hirap. Amen po ba? Ini-invite mo ko sa church ninyo, tagal-tagal mo dyan, hanggang ngayon nagmumura ka pa. Paano? Kailangan sa panahon natin ngayon, ma-distinguish, makita ang na kay Kristo at wala kay Kristo. Sa pamamagitan ng karakter ni Jesus makikita sa atin. Amen. Mahirap po, yes, maganda, marami tayo. Pero mas maganda, marami tayo at the same time, binabago at patuloy tayo binabago ng Diyos. Makinig kayo. Hindi ibig sabihin, exempted na tayo sa pagkakamali, sa pagkakasala. Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala pa rin. Amen po ba yun? Pero ibang usapan na, kung alam mo nang mali, doon ka pa rin. Ibig sabihin, you are enjoying, that's the sin. Halimbawa, si Sister Lydia, mula doon, lumakad dito, nadapa dito. Inulit niya, nadapa na naman dito. 5 beses, nadapa dito. Hindi na ano yun. Hindi na ano yun, ginugusto na niya. Amen? Iba yung nagkamali, iba yung nagkasala, nagkamali, iba yung, alam mo na yung mali. Ang masakit nun, ang sakit nun, ang tawag sa Biblia doon, dinadaya mo ang iyong sarili, sabi niya. Ang sakit nun, marami kang dayain, sarili mo pa. Magdidimanda ako, may nandaya sa akin, sino? Ako. Magdidimanda ko, paninirang puri. Sino dinimanda mo? Ako. Kaya sinira ko rin ang sarili kong puri.
Ang hirap nun. Amen po ba? Kaya nga sabi dito, patay na tayo sa kasalanan. Yes, pastor, patay na kami sa kasalanan. Pero aminin natin, may mga pinatay na tayo. May mga inilibing na tayo ng mga dating buhay. Pero habang tumatagal ka, hindi mo na malayan, nag-resurrect. Dati mabait ka na, mapagpatawad ka na. Ngayon, punong-puno ka na naman ng galit. Dati wala ka ng kalaswat ng isip. Dati isinukol mo naman ang ambisyon na yan. Malayang-malaya ka. Talagang gumaganong-ganong ka ng kalayaan. Lumulundag-lundag ka. Talagang alam mo matagal na. Pero dumating yung time di mo na malayan nung dati mong inilibing, nabuhay ulit sa pagkatao mo. Anong gagawin ko, pastor? Ilibing mo ulit. Mag-EGR ka ulit. Kung hindi mo ililibing, dadalhin ka sa libingan yan. Dying to sin means rejecting sinful habits and living a life of righteousness. Hindi lamang po rejecting yung sin or habitual sin, kundi living a life. Kasi pag binitawan mo lang ang isang kasalanan at hindi mo pinalitan ng commitment mo sa Panginoon, ng pagbabasa, ng paglilingkod, ng pagsamba, hindi mo pinalalim ang sarili mo sa Diyos, titiyakin ko sa iyo, babalik ka sa dati. Kailangan may ipalit. At ang ipalit mo doon, si Kristo sa buhay mo. Kumatok man ang kasalanan sa buhay mo, magbubukas si Kristo, sabi ni kasalanan, ay, nandiyan pala kayo, hindi na ako papasok. Kasi nga isinapamuhay mo na ang karakter ni Jesus. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Halimbawa po si Apostol Pablo. Paul, the apostle who turned away from his past life persecuting Christians. Mamamatay tao, lahat-lahat, may magginawa siya, kaya tawag niya sa kanyang sarili, chief sinner. Siya ang pinakachip ng mga makasalanan. Pero nung nakilala niya si Kristo sa chapter 9 ng Acts, na bago siya. Siya na yung Kristiyano na kung saan even death, hindi niya pangihinayangan na mamatay yung kanyang pisikal na katawan, mag-spend siya ng oras, panahon sa pagsunod kay Kristo. Why? Dahil nakilala niya ang tunay na buhay. Church, lahat po tayo mayroong experience sa Panginoon. May karanasan sa Diyos. Ang nagkakatalo lang, how we obey, how we decide. Amen. Pastor, hindi ko kayang magdesisyon. Magpabantay ka. Halimbawa, inaantok ka. Sabihin mo sa mo, kapatid, pag inaantok ako, kurutin mo ako. Yung iba sa inyo kasi kaka-umpisa ko pa lamang, first point pa lamang. Minimeditate ko, pastor. Naunawa ko po kayo kasi minsan umuupo ako dyan. Nakagawin ako nung una. Alam mo yung mulat ang mata mo pero tulog ka? Nag-aiming ka lang dahil nag-aiming yung katabi mo. Ang mahirap, pumapalakpak ka, di mo alam pinapalakpakan mo. Pero makinig kayo sa akin. I just tinatry ko na i-gather natin lahat ang ating focus. And, dying to sin is the first step toward embracing the life Jesus calls us to. Ang pagkamatay sa kasalanan, wala ng desire sa kasalanan, ay yan ang unang-unang step, yan ang unang-unang bunga ng totoong sumunod kay Kristo. Salamat sa dalawa. Salamat sa dalawa. Ulitin ko ito. Noon, pag sabi noon yun. Oh. Sino dito manginginom noon? Lasingero noon. Taas ang kamay. Noon, hindi na ngayon. Taas! Oh. Di ba? Ibaba nyo na. Hindi mo naman itataasan kung sabihin na, kainom lang natin kanina, itataas. Alam mo, wala na yon. Amen? Sino dito, palamura, magagalitin dati, pero ngayon hindi na. Taas ang kamay, taas. Sinong nagbago doon? Sino nagbago sa inyo? Ang Diyos. Amen? Sino dito, drug addict dati, addict. Taas ang kamay, pero ngayon hindi na. Taas ang kamay! Yung iba naman,
Tingnan ko, sino kaya yun? Huwag naman kayong ganon. Napaghahalata kayo. Amen. Lahat tayo may pangit na nakaraan. Pangit na relasyon, pangit na, alam mo yung kapag ngayong Kristiyano ka na, alam ni Sister Beck, alam niyo yung kapag naalala mo yung pangit mong nakaraan, yung parang, bakit ko kasi nga patay ka na doon. Hindi yung naalala mo yung pangit na nakaraan, sayang. Nanghihinayang ka sa pangit mong nakaraan, pogi pa naman siya. Sayang. Hindi mo na panghihinayang ngayon, dadalhin ka naman sa impyerno, pogi nga. Daling ka naman sa impyerno, delikado. Oh, ay nako. Number 2, dead to self. Pakisi dead to self. Pakilakas, dead to self. Ibig sabihin, prioritizing God's will over personal desire. Alam niyo po, napakasarap to na kapag nandun ka. Alam mo kapag alam na kalooban mo at kalooban ng Diyos. Alam niyo ito. Siya na nga. Pero sabi ng Lord, hindi. Alam mo na hindi siya. Bakit? May asawa na siya. O ikaw may asawa na. Alam mo yung lakas mo, yung desire mo, yung flesh mo, ninanais ang isang bagay. Pero sinasabi ng Diyos at the same time, hindi yan. Mamatay na tayo sa atin pong sariling kalooban. Kung hirap naman, Pastor, ikaw din. Mahirap naman kung magtutuloy-tuloy ka na lumalakad na hindi kalooban ni Lord. Yes, maghintayan tayo na mabago ang lahat. Maghintayan tayo, siyempre hindi tayo lahat perfect. Hihintayin namin kayo. Kung ikaw, yung iba, mas nabago ka na, na-transform ka na, huwag mo namang husgahan yung iba. Ipinipreach ko ito para magbigay sana ng hudyat, ng awakening na, Lord, kailangan ko ng baguhin. Mahirap kasi kung alam mo na at wala kang movement na ginagawa. Alam mo yon? Di ba kayo mismo na nagtatrabaho? Sa employer ninyo, ginagawa nyo talagang tama, pero suddenly, hindi ka naman i-declare, wala kang ABS, wala kang insurance. Sasabihin mo, dapat tama! Dapat may gagawin sila sa akin! Dapat ganun din sa Lord. Tinanggap mo lahat ng blessing, Lord, more blessing come to me now in Jesus' name. Mamamatay na sana tayo ng COVID, pero hindi pa tayo namatay. Lord, baguhin mo pa ako. Awa mo po nang kukunin ngayong COVID, Lord. Mabubuhay pa ako. Binuhay ka. Hindi tayo pinisinusumbatan ng Lord. But think about this. Ang dami ng kabutihan ng Diyos na naranasan natin. Ang Diyos, nilikha ka niya, nilikha ako na may sariling will. Kung may kakayanan lang si pastor na hawakan ang inyong mga will, gagawin ko na. Pero hindi eh. Even ang God, binigyan ka ng free will. Piliin mo. Parang sabi niya, anak, kung mamahalin mo ako, hindi kita pipilitin. Piliin mo ako. Ang sarap kaya ganun, na minamahal ka, hindi mo pinagpupumilitan ng sarili mo, pinili ka. Tignan mo sa mata yung katabi mo, kapatid. Sabi mo sa kanya, kapatid, pinili ka ng Diyos. Piliin din natin siya. Amen? Ang hirap kaya yun, yung bang, ayoko nang baka gutay-gutay na tayo dito. Speak about the importance of self-denial. Putting God's will and the needs of the others before our own desire. Yung bang papatulan mo na sana, gumaganong-ganong ka na, tapos gumaganon ka sa Facebook mo, gusto mong i-type, patamaan ko na, pero hindi mo ginagawa dahil pinipili mo yung kalooban ng Diyos. Parang kaninang umaga, nakahiga ka, natulog ka kasi alas 4 ng madaling araw. Kaya alas 3 ang service natin. 2:30 ka gumising. May labanan pa kayo sa kumot mo. Kung aatin ka o hindi.
Sana makapag-imbento talaga ng kumot kapag dumating ng 8 o'clock, sasakal-sakaling ka na niya. Bibigyan ko kayo lahat ng kumot. Kahit dito nakaupo kayo dito, kumot, kumot. Pag umidlip ka, bigla kang sasakal. Labanan. Sa totoo lang, labanan. Pag naapakan ng pride mo, bakit ka, kinikwento mo ako, bakit yan? Labanan, nalala mo, Kristiyano ka. Ay, oo nga pala, no? Naku, dapat hindi ko na pinatulan. Kaya sinasabi ko, Lord, ang bait pa. Sino dito perfect na sa French? I mean, nakakaintindi kayo ng French. Oh, praise God. Ako, hindi pa. Parang ayoko na munang umintindi. Kasi marami, hindi naman lahat. Marami minsan pikunin na French. Mga ganun ko. Bahala siya sa buhay niya. Problema niya na yon. Pero kung naiintindihan ko siguro yon at delikado. Baka mamaya makagaya yung landlord namin. Noong una, hindi ko naman kasi naintindihan yung schedule ng laba. Yun ang disadvantage. Laba ako. Kala ko oras namin. Ini-English ko, di naman siya marunong mag-English. Di kami nagkakaintindihan. Pangiti-ngiti lang ako doon. Na-upset siguro. Tinawag si Pastora. Sabi niya, ngiti ka lang daw ng ngiti. Sabi ni Pastora, o uwi ka ng uwi. Di mo naman daw sinusunod. Sabi naman, ha? Talaga naman mahihinis sa akin yun. Ako pa, pinagmulan ng kasalanan niya. Pero alam niyo ang ginawa ko? Ginawa mo na ni Pastor. Sabi ko, i-bless ka namin itong mama na ito. O ba, tignan mo. Kunting token lang, ina-appreciate kunting token lang. Maya-maya tinutulungan na si Karsten magtapon ng basura namin. Isa na si Karsten na may bitbit ng basura siya na. Sabi ko, tignan mo nila. Just imagine, yung landlord siya nagtatapon ng basura nyo. Oh, kahit di ko maintindihan. Kung naintindihan ko, sinagot-sagot ko. Oh, may advantage, disadvantage. Bakit ko sinasabi ito? Misa ng ating sarili, napapangunahan natin ang kalooban ng Diyos. Misa ng mga pangarap, mga desire natin. Sa totoo lang, doon natin nasasaktan si Lord. Amen? Sa mga mag-asawa, dahil sa desire ng iba, nasasaktan natin ang mga mahal natin. Pag-isipan po natin, mga kapatid. Hello? Dahil alam ko naman na ayaw nyo na mayroon kayong kahati sa minamahal ninyo. Lalong-lalo na ang nagmamahal sa inyo ay tapat. Because that's why God said, I am a jealous God. He is a jealous God until now. Why? May karapatan siyang mag-jealous. Why? Faithful siya. Tapat siya. Ikaw, may karapatan ka Lord naman, bakit sila sinagot mo? Ako hindi. Sabi sa John, who live in a life of humility, si John the Baptist, to follow Jesus, we must deny ourselves and let Christ live through us. Itong preaching na ito, kapag balat sibuyas ka, hindi mo maano, pero pag bukas ang puso mo, mababago tayo. Yeah? To follow Jesus, not to follow Pastor June. To follow Jesus, we must deny ourselves. Nung pinapagawa ng salita ng Diyos ito, ginawa muna ng ating Panginoong Jesus. Not my will, but your will be done. Sino dito na gusto mo nang maghigante, hindi mo ginawa dahil alam mo hindi ka looban ng Diyos, iniiyak mo na lamang, ngayon na-overcome mo ito. Taas ang kamay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ibig sabihin na ito tolerate na natin. No. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi para itolerate ang mali. Ang pag-ibig ng Diyos siyang magpupull out sa iyo sa maling gawain. Kung mahal mo ang anak mo, gagawin mo ang lahat para umalis siya sa kapahamakan dahil nagmamahal ka. Dead to secularism or world, detaching from worldly values. Masyado tayo kasing attached sa mundo. Attached sa sistema ng mundo.
Alam nyo ba, pag-isip-isipan natin ng ano ngayon, tignan nyo, yung mga bagay noon na talagang takot gawin sa public, ginagawa na sa public. Why? Dahil minsan, tayo as Kristiyano na alam natin yung tama, hindi tayo nagsasalita. Ito yung time, church, na hindi lang natin i-display yung character na Jesus. Magsalita rin tayo just to save people. Amen? Kung alam mo napapahamak si brother, si sister, at mahal mo siya sa Panginoon, paalalahanan mo. Huwag ka lang magpikit balikat. Huwag ka lamang ganito na mag-ano ka lang. No, magkipit balikat. Sabihan mo, mahal mo siya. Of course, masasaktan siya kasi tayo minsan kapag napagsasabihan kahit katotohanan, masasaktan ka. Why? Pero yun lang kasi ang paraan para tayo gumaling sa mga sugat o mga buhay ng ating nakaraan. We need to learn how to detach ourselves from the love of the world. Take note, love of the world and its materialistic values. Minsan, sa kagustuhan nating magpayaman, sa kagustuhan nating makapundar, sa kagustuhan nating gawin ng mga bagay-bagay, sorry to say, even yung ating kaluluwa na ibebenta na natin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Huwag ganun. Yung bang kahit nasasaktan na yung iba, talagang ano na, basta, buhay ko ito. Hindi ganun. Hello? May kaibigan pa ba ako dito? Our ultimate loyalty must be to God, not to the temporary values of the secular world. Yes, maganda po yung mga blessing ho, na magkaroon ng bahay, magkaroon ng pera, magkaroon ng trabaho. Blessing yun, magkaroon ng pamilya, blessing yun. Lahat po ay blessing po yun. Pero kung napunta ka na, thank you, Sister Lydia. Nagulat siya. Sabi ko, pero biglang nahulog eh. Pero kung napunta na tayo doon mismo sa ganung mga bagay, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Lahat ho ng mga material na bagay dito sa lupa, maganda dito lamang po sa lupa. Pero aanhin mo naman ang material na bagay kung binabagabag ka naman ng iyong budhi. Amen? Amen. Ito na, punta na tayo sa 4 levels of commitment. Handa na po ba kayo? Introduction pa lamang po yun. Parang hindi na kayo huminga. Death kasi yun eh. Casual commitment. Ito po yung rich young ruler sa Matthew chapter 19, 16-22. Initial interest, curiosity about Jesus' teachings. Itong rich young ruler na ito lumapit kay Jesus. At sinasabi niya alam ko na yan, ganito, ganyan. Pero nung sinabi ni Jesus sa kanya, sabi niya dito, the rich young ruler approached Jesus with enthusiasm. Asking what he must do to inherit the eternal life. Talagang gusto niya makapunta sa langit. Makapasok sa langit. He claims that to have kept all the commandments since his youth, indicating a level of moral religious commitment. Tignan mo itong rich young ruler, sabi niya, nagawa ko na lahat yan mula nung pagkabata. Matagal na ako sa church. Pero nung sinabi ni Jesus sa kanya, when Jesus challenged the rich young ruler to sell all his possession and give to the poor, he was sad because he is very rich. Amen? Nung sinabi, okay, nagawa mo na lahat, pero meron ka pang hindi nagagawa, sabi ni Jesus, benta mo ang iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Ha? Iniwanan si Jesus. Parang ganito, willing na iwanan si Jesus, masunod lang ang mundo. Yan ho ang casual commitment. I pray, huwag tayong ganon. Na willing mong iwanan ang nagbigay sa iyo ng buhay, nagbigay sa iyo ng pagpapala, nagbigay sa iyo ng lahat-lahat. Masunod mo lang ang mundo. Yan ang ginawa ng rich young ruler na ito. Isang paalala, maganda ho magkaroon ng blessing. Hindi ko po sinasabing huwag na tayo magtrabaho. Ang sinasabi ko po, tantyahin po natin, pag-isipan po natin. Baka lumalampas na tayo at napapalayo na tayo kay Lord. Amen? Alam naman po natin, hindi naman tayo pinanganak kahapon. Okay?
na minsan ay lumalampas na tayo. Committed by convenience, reluctant obedience. Ito naman po kay Jonah. Jonah obeyed God reluctantly, showing commitment only when pressured. Si Jonah sumusunod lang parang may pressure. Kapag delikado na ang buhay, doon lamang siya sumunod. Just imagine, hinintay pa niya muna nandun siya sa ilalim ng isda, saka manalangin. Pwede naman siya manalangin hanggat wala pa siya ng isda. Instead na siya ang kumakain ng isda, siya ang kinain ng isda. Sa bawat disobedience po natin, may mga napapahamak na iba. Yung barko na sinabi ng Diyos sa kanya, punta ka sa Nineveh. Pumunta sa Tarsus. Kabaliktaran. Sabi ng Lord, magpatawad ka. Hoy, ba't ka magpapatawad? Ura itam. Sa Ilocano. Oh. Bakit yun? Ganito, ganyan. Kapatid, maghunos dili na po tayo. May pinapagawa ang Diyos sa iyo. Hindi sa katabi mo, sa iyo. Huwag ka nang magturo sa iyo. Sabi mo, ako. Alam mo yung kung ano yung pinapagawa ni Lord. Alam na, walang pinapagawa si Lord. Maghunos, pang wala na yung pinapagawa si Lord, kung maghintay ka. Sabi, wala na akong pinapagawa sa iyo, anak, halika na. Lahat tayo may pinapagawa si Lord. Huwag tayong magbingi-bingihan. Huwag tayong magpabulag-bulagan. May pinapagawang specific si Lord para ikay lumalim, tumatag, mag-grow sa Kanya. Kung mismo ito, delikado. Ano? Napakasimple lang minsan ang pinapagawa ni Lord. Iwasan mo yung taong yan. Bitawan mo na yung bisyo na yan. Mga practical na bagay. Ay, hindi ko alam yung pastor. Ha? Amen. Magpatawad ka na. O huwag ka nang manood sa website na yan. Huwag ka nang mag-games na yan. Huwag ka nang mag-Facebook ng 25 hours. Huwag ka nang mag-social media. Mag-pray ka. Ganito. Alam natin, ang Diyos ay nangungusap. Ikaw naman, ini-ignore mo. Ginising ka na ng Diyos ng umaga dahil gusto mong umaten. Lord, sinabi mo sa gabi, Lord, gisingin mo ako bukas ng umaga. Gusto ko umaten ng sinasabi nilang prayer every day. Ginising ka. Anong ginawa mo? Natulog ka. Hanggang ngayon, sinasabi ng Lord, huwag kang matulog, huwag kang matulog. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Bakit ko sinasabi ito? Dahil minsan tayo bilang tao, hindi natin nagagamit yung free will, yung choice na binigay ng Diyos. Magamit sana natin ito para sa Kanya, nagagamit natin ito papalayo sa Kanya. Makikita natin bawat kung utos ng Diyos dito, binibigyan ka ng pagpipili. Although po pwede niyang kontrolin ka, pero binibigyan ka ng pagpipili. Nung nagkasala si Adan and Eve, kahit alam ng Diyos na nagkasala sila, tinanong pa rin sila ng Diyos. Bakit mo kinain yung hindi ko pinapakain sa iyo? Tinanong pa. Nasaan kayo? Tinatanong niya para i-explain ang kanilang sarili. Yan ang Diyos natin. Ipinapakita niya na mayroon kang sariling kakayanan na magdesisyon. Hindi ko kaya, pastor. Kaya mo. Huwag mo nang gayahin si Jonah na itapon ka pa sa lawa ng karagatan para lulukin ng isda sa kakalang susunod. Huwag mo nang hintayin na dito sa ilong ipakain na yung pagkain sa kakalang pastor, magmi-mission na ako. Paano kita pagmi-missionin? Dito ka na kumakain, lalagyan kita ng imbudo habang naglalakad tayo. Habang malakas ka pa, ayusin na ang buhay, at magdesisyon na ng maayos para magamit tayo ng Lord. Amen! Kung hindi natin inaayos ang buhay, yung iba na 3 buwan pa lamang sa church, nag-grow siya, naiinggit, ba't siya 3 buwan pa lamang? Tingnan mo ang pagsunod niya sa pagsunod natin. Mag-pray tayo, 24, mayroon tayong everyday prayer. Hindi ka nagpapakita. Pero may prayer request ka. Ay, ba't ko nasabi yun? May prayer request ka, pero ikaw hindi ka pupunta. Ang hirap pa yan nun.
Hello? Hallelujah. Pero pag hindi kayo nakakatindi, it's okay. Hindi naman kami ang nawawalan. He initially avoids God's command due to personal inconvenience. Ano ito? Dahil may reason si Jonah. Ang Nineveh ay ito'y lahi ng mga Assyrian na nagpahirap pumatay sa kanyang mga ninuno. May dahilan siya. Kasi alam niya na si Jonah, kapag si Jonah pupunta sa Nineveh, alam niya ang God ay merciful at ang dala-dala niya ay merciful na mensahe na sila'y patatawarin, sila'y pagsisisihin. Yun ang dala-dala ni Jonah. At ang pagdadalhan niya, yung mga taong nanakit, pumatay sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang ninuno, sa kanyang angkan. Parang sinabi niya, ayaw kong banggitin ang salita ng Diyos dyan sa pamilyang yan. Dito lang sa pamilya ko. Kasi yung pamilyang yan, hindi, ganito. Ang ginawa ng Diyos, ang ginawa ni Jonah, lumaban siya. Sinagupa niya ang kalooban ng Diyos. Sinong nahirapan, ang Diyos or siya? Tapatan tayo. May kalooban ang Diyos na pinapagawa niya sa iyo. Nung hindi mo ginawa, sinong nahirapan, ang Diyos o ikaw? Amen. Amen. Yung hindi ka makatulog. Hindi ka makatulog. Why? Dahil tayo rin nahihirapan. And I pray itong word na ito ay makita natin na Lord, gusto ko nang umayos ang aking buhay. Parang gusto natin kasi minsan sumahod pero di ka nang pumasok sa trabaho. Ganyan kasi gusto, Lord, bless me! Bless me, Lord! Pero pag isusuko ko ito, wag. Parang gusto mong sumahod pero di ka nang pumapasok. Hindi po pwede yung ganun. If this is where you are right now, it's about time to move beyond convenience and seek genuine commitment. Number 3, committed by conviction. Ito po naman po si Ruth. Sino dito may mga manugang? Taas ang kamay! Para hindi kayo antukin yan. Sino dito may mga biyanan? Ito po ay sumpaan, pag-uusap po literal ng magbiyanan. Ang tindi dahil nga namatay na ang mga anak ni Naomi. Namatay na rin yung kanyang anak, yung kanyang manugang na lang na si Ruth. At sabi ni Naomi sa kanya, umalis ka na. Wala na akong anak na mapapangasawa mo pa. Umalis ka na, iwanan mo na ako. Ang sabi ni Ruth, sabi niya, but Ruth replied, don't urge me to leave you or turn back from you. Where you go, I go. And where you stay, I say, I'll stay. I mean, your people will be my people, and your God will be my God. Where you die, I die, and there will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely. If even death separates you and me. When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. Oh, sarap magkaroon ng manugang na gano'n, ano? Hindi kayo nag-aaway. Umalis ka na. Hindi kita iiwanan, nanay. Kahit wala na yung anak mo, patay kung patay. Hello? Pero ito, alam nyo, itong word na ito, commitment ho with conviction. Ganun nawa ang commitment natin sa Diyos. Sa church, sa life group, sa family. Amen? Walang iwanan. Ang church natin hindi perfect. Iba si pastor, kahit sino man. Pero willing tayo magpaayos. Walang iwanan. Kahit saan ka mapunta ka sa kumpanya, mapunta ka sa trabaho, mapunta ka sa lahat may kiskisan, mayroong hindi pagkakaunawaan. Walang lugar dito. Mayroon at meron. Pero ang dito, tanong ko kayo, willing ba kayo na mag-adjust? Willing ba kayo na ibaba nyo minsan ang iyong expectation sa kapwa ninyo? Kasi masyadong mataas ang expectation nyo kay leader, sino-sino. Pero ibaba mo ang expectation mo kasi tao rin yan. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. We need to see the importance of making personal conviction
driven commitment to God. And then last, sabi niya dito, total commitment, complete surrender sa Apostol Pablo. Tignan niyo sa Apostol Paul, sa Philippians chapter 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Ito yung klase ho ng disipulo ni sa Apostol Pablo. Sabi niya, kung ako'y nabubuhay, mabubuhay ako para kay Kristo. Kung ako man ay mamamatay, okay lang. Kapakinabangan, tas makakasama ko na siya. Kumbaga sa kanya, solve na siya. Okay na siya. Yun ang commitment, total commitment na siya. Lord, mabubuhay mo ako, gagawin ko yung kalooban mo. Kung mamatay ako, nandyan na ako. I pray na ganoon ho tayo. Papunta po tayo. Paul reluctantly recounts his resumed suffering, which included imprisonment, countless beatings, near-death experience. Si Paul po yung 39 lashes, 5 different times beaten, with rods 3 different times. Si Paul ho, nahagupit, nakulong, dahil sa pagsunod niya kay Kristo. Tayo minsan, church, I pray na i-strengthen tayo ng Lord yung commitment natin. Ulan lang, hindi ka na-a-attend. Pastor, kasi we are salt in this world. Baka matunaw ako. Hindi yun ang ibig sabihin. Ano man ang humahadlang, alam ko, daming humahadlang sa atin, pero salamat, nagpapatuloy kayo sa Lord. Kahit mabagal man ang pagsunod, unti-unti, at least tuloy-tuloy. Tumitibay, lumalalim sa Diyos. Kaya sinasabi ni Paul, ako, nahagupit ako, hindi siya nag-give up. Hindi tayo basta-basta mag-give up. Hindi ito yung panahon na isuko natin ang ating commitment sa Lord. Hindi ito yung panahon na because of problem, challenges, and testing. Nasabi mo lang yan, Pastor, no, marami rin problema, challenges. Pero pinipili nating lumaban. Kahit minsan, nagpipray ako ng madaling araw, pagod yung physical na katawan, nagpipray tayo, kahit ayaw na ng katawan magpray, sinusupil natin yung kalooban ng flesh. Hindi ibig sabihin Superman, o sabi ito, Superman tayo, no? Yung bang kahit ayaw na ng flesh mo, nilalabanan mo. Kagaya rin sa inyo, yung iba sa inyo din sa ating kalagit, ayaw nyo umatin ng church. Pero atin pa rin ako kahit hindi ko feel. Pero nung habang nandito ka, hindi mo feel, maya-maya, di mo namamalayan, pumapalakpak ka na. Maya-maya, di mo namamalayan, bless the Lord, oh my soul. Patak na ang luha mo. Why? Dahil minsan kailangan natin i-overcome ang ating mga sarili dahil committed tayo sa Lord. Ang commitment na sinasabi ko sa inyo ay hindi nakabase sa feeling or mood natin. Hallelujah, God. Father, in the name of Jesus, kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad. Kumisa ng aming commitment, ang aming relasyon sa inyo ay hindi ganun kalalim. Tayong lahat po ay tumayo. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sabihin natin sa Kanya na, Lord, gusto ko manumbalik sa iyo. Gusto ko maging committed muli sa iyo. May balik yung sigla, yung saya, yung appetite ko ng pagbabasa. Marahil yung iba sa inyo, sa linggo nyo na lamang iniaasa ang iyong paglakad sa Lord. Yung iba sa inyo, sa Bible study nyo na lamang inaasa. Doon lamang kayo nakakapag-pray, doon lamang kayo nakakapagbuklat ng Biblia. But you know what? Hindi tayo kinukondemn ng Lord. Magsisi lang tayo at lumapit tayo sa Kanya. Ibalik ng Diyos yung appetite natin ng pagsunod sa Lord. Amen? Yung kahit pagod ka, pinipilit mo manalangin, kahit unfair ang situation, nagdidesisyon ka pa rin na umawit na sumamba. Ino-honor ng Lord ang bawat sacrifice. Oh God, Lord Holy Spirit, we welcome you. Buksan mo ang bawat puso namin. Humihingi kami ng kapatawaran, oh God. Palakasin mo ang sino mang nangihina. Palakasin mo ang sino mang mga may nakakaranas ng takot. Oh God, sa oras na ito, we really need you. Kung tumigas na ang puso namin, Lord, palambutin mo muli. Help us, Lord, to understand, Lord God, your will. Maging obedient kami, Lord. Oh, hallelujah, God.
Huwag kang matakot na bitawan ang bagay na alam mo ikakasira ng future mo, even ng buhay mo. Just let it go. At embrace natin ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. We sing this song as a song of commitment and prayer. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes, see that you're shaping my life. Hallelujah, God. Come on, sing that song. Oh, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. And I'm broken inside, I give you my life. Before we gonna sing this song, sino dito minsan yung alam nyo na lamig kayo sa Lord? Napanghinaan kayo. Alam nyo minsan yung commitment natin parang hindi na ganong katatag. Would you please lift up your head? Lahat tayo, dumarating tayo sa ganon. You know what? We're gonna pray today na Lord, ibalik mo yung tibay ng aming commitment, loyalty sa iyo, pananampalataya sa iyo. Pero kailangan natin ng Diyos. Huwag natin gawing sa sarili nating lakas. I-ask natin na, Lord, palakasin mo aking pananampalataya, pagtitiwala sa iyo. While singing this song, go desperate. Sing it with faith. I need you. Oh, I need you. Soften my heart and break me apart. I need you yes, Lord. to pierce through the dark and cleanse every part of me. All I am, and all Come on, surrender. I surrender. Give me faith. Give me faith. Trust what you say, that you're good and your love is great. And I'm broken inside, I give you my life. Give me faith. Give me faith. Give me faith. Give me faith to trust what you say, Hallelujah. that you're good and your love is great. And I'm broken inside, I give you my life. Kayo lamang po. Give me faith. Give me faith. Naririnig kayo ni Lord. Amen. I'm broken. I give you my life. Lord, inaamin namin, may bahagi ng aming buhay na kami mahina. May bahagi ng aming buhay na minsan nauuna yung aming flesh. May bahagi ng aming buhay na minsan na bumabalik pa kami sa kasalanan na isinuko namin. Church, nag-uumpisa sa pag-amin. Habang inaamin natin ito, sinasabi ng Lord, not by might nor power, but by my Spirit.
Oh God, I may be weak. I may be weak. Palakasin tayo ni Lord, Your amen? spirit strong in me. My Hindi mo flesh kaya kung may ikaw lang. fail. Kailangan mo ang tulong ni Lord. My God, you Kailangan natin ang never Espiritu ng Diyos na will. palakasin ng bawat isa. I may be weak. I want you to declare, Your spirit The strong Spirit in me. strong. My flesh may fail. My God, you never I may be weak. will. I may be weak. Your spirit strong in me. My flesh may fail. My God, you I may be never weak. will. I may be weak. Your spirit strong in me. My flesh may fail. My God, you never will. I may be weak. Your spirit strong in Thank you, me. Jesus. My flesh may fail. My God, you never will. Sumunod ko po kayo sa isang maiksing panalangin. Panalangin na pagre-recommit sa Panginoon. Sumunod po kayo. Panginoong Jesus, inaamin ko, may mga kahinaan pa ako. May mga pagkakamali pa ako. Humingi ako ng tawad sa iyo. Pagharian mo ako. Palakasin mo ako. Kailangan kita, O Diyos. Ibibigay ko ang aking buhay sa iyo. Nagre-recommit ako at gamitin mo ako para sa iyong kaluwalhatian. Ako na lamang po mananalangin. Lord, narinig mo ang panalangin na ito. Pero ang prayer namin, Lord, hindi lamang sa four corners na lugar na ito. Iba sa aming pag-alis, kapag kami nag-iisa, tulungan mo kami na magdesisyon, hindi lamang sa aming sarili, pero para rin sa kaluwalhatian. Hallelujah, God. Find a partner and pray to one another. Panalangin nyo na yung salita ng Lord na na-receive, narinig, ay huwag makalimutan, kundi isa pamuhay. Come on, don't be afraid to pray. Gusto namin kayong puntahan dyan na ipanalangin. Pero limited tayo sa lugar. Oh God, yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Makakaupo po muli tayo. Praise God. I pray yung salita ng Lord na narinig po natin, 3 level ng death and 4 commitments sa pamuhay po natin. Amen.